Ano ang pipiliin mo? Magandang reputasyon o integridad? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Eunice Huco, no? Si Sister Eunice, happy birthday sa'yo. Now, yung topic po natin ay patungkol pa rin po kay Saul in relation to Prophet Samuel. So yung pag-uusapan po natin dito yung pamamaalam na ni Samuel mula sa kanyang leadership, no, ibibigay niya na kay Haring Saul. Now, sabi po dito sa 1 Samuel chapter 12, Samuel said to all Israel, I have listened to everything you said to me and have set a king over you. Now you have a king as your leader. As for me, I am old and gray, and my sons are here with you. I have been your leader from my youth until this day. Here I stand. So isipin niyo po merong gathering, no? May malaking gathering yung bayan ng Israel. Tapos meron ng transition. I Parang ganito po 'yan, no? Nandun si Haring Saul, nandun yung mga mamamayan. Tapos si Samuel po, sinasabi niya, "Here I stand. Testify against me in the presence of the Lord and His anointed." Si Haring Saul. Tapos tingnan niyo po kung gaano katindi yung mga tanungan niya rito, no? And I wish yung mga leaders natin ganito yung tanong tuwing bababa sa posisyon. Sabi niya, Here I stand, testify against me in the presence of the Lord and His anointed. Whose ox have I taken? Whose donkey have I taken? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? If I have done any of these things, I will make it right. Sabi ng mga tao, You have not cheated or oppressed us, they replied. You have not taken anything from anyone's hand. Samuel said to them, The Lord is witness against you, and also His anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Number 1, integrity is built in secret but exposed in public. Yung integridad po, ito yung ginagawa mo yung mabuti kahit walang nakatingin sa'yo. Ito yung ginagawa mo yung tama na sa paningin ng Diyos, ginagawa mo ng tama, yung mga desisyon mo tama, yung mga desisyon mo moral, hindi immoral. Hindi ka gumagawa ng korupsyon, hindi ka tumatanggap ng bribe. Kasi po yung kasalanan talaga ginagawa yan in secret. Yung corruption pang in secret yan eh. Behind the scene yan eh. At yung integrity po, yung integridad, binibuild po yan in secret. Pero later on, na-expose yan in public. Dito po sa pamamaalam ni Samuel, dun sa mga tao, chine-challenge niya yung mga tao. Sino sa inyo yung ninakawan ko? Sino yung sa inyo yung ginawan ko ng mali? Alam niyo po yung pamumuno ni Samuel, most likely nasa 30 to 40 years yan na siya yung leader ng Israel. Tapos sinasabi niya sa mga tao, meron ba kahit isa sa inyo ninakawan ko, ginawan ko ng mali, o tumanggap ako ng suhol para yung desisyon ko bilang judge ay mabaluktot. So, meron po si Samuel po, meron siyang integridad, no? Sa harapan ng Diyos, ginagawa niya kung ano yung tama sa harapan ng Diyos. So, ganoon din po sa atin mga kapatid, integrity is built in secret places. Yung walang nakakakita. Yung parang isang politician, no? May lumapit sa kanya. Sige na, bigyan mo ako ng pabor. Eto, 50 million. Ginagawa po yun in secret. Pero dun sa mga ganong sitwasyon, dun po nabibuild yung ating integrity. Pag wala nang nakatingin, pipiliin mo pa rin ba ang Diyos? Pag wala nang nagmamasid, wala na yung public scrutiny, public eyes,
gagawin mo pa rin ba yung tama? So integrity is built in secret but exposed in public. Yung Diyos kasi Diyos ng hustisya. Kaya minsan, makikita natin sa mga news, no, na yung mga ibang mga tao gumawa ng mga krimen, karumal-dumal na, krimen laban sa kapwa, korupsyon, tapos ine-expose sila ng Diyos. And that is God's judgment for them, against them. And number 2 po, integrity before God will withstand both public scrutiny and divine judgment. Yung integrity po, kung meron kang integridad, no, kaya nitong, kumbaga, it can stand kahit sa harapan ng tao, public scrutiny, kahit hukayin ng mga tao yung buhay mo. Yung integridad mo, yan ang magpapatatag sa'yo, yan yung magpapanatili sa yung nakatayo. Na yung pinakamahalaga po rito, yung divine judgment. Kasi pwedeng malinis ka sa harapan ng tao. Pwedeng ang ganda ng reputasyon mo. Ang buti-buti mo sa harapan ng mga tao. Pero ang tanong, do you have integrity before God? Can you withstand God's judgment? Kasi ang Diyos, after all, ang Diyos yung may huling paghatol. Pwedeng ang hatol sa iyo ng mga tao sa paligid o ng mga mamamayan ay ikaw ay isang mabuting tao. Pero sa Diyos walang sekreto. Lahat ng ginawa natin in the past, hayag yun sa harapan ng Diyos. Walang naililihim sa harapan ng Diyos. Kaya nga po kung papipiliin ka, anong gusto mo? Reputasyon o integridad? Yung reputasyon, this is who you are before people. Pero yung integridad, this is who you are before God. Pwedeng magkaroon tayo ng mabuting reputasyon, magandang reputasyon, pero walang integridad. Pero syempre, mas maganda, may integridad ka, may integridad tayo, tapos meron tayong reputasyon. Pero kung kailangang mamili, piliin natin yung integridad. And number 3 po, ano nga ba yung integrity, no? Para mas malinaw. Integrity is not perfection. It is consistent repentance and recommitment to God. Yung integridad po, hindi ibig sabihin ito hindi ka nagkakamali. Kaya minsan isipin natin, yung integrity parang perfection, no? Hindi nagkakamali. Hindi gumagawa ng kasalanan. Hindi po yun yung integrity. Yung integrity, ito yung consistent repentance. Yung pag may nagawa kang mali, pinagsisisihan mo. Kasi tao tayo nagkakasala eh. Ang tanong, anong gagawin mo sa kasalanan mo? Yayakapin mo ba yan? I-cherish mo ba yan? Aalagaan mo ba yan? O tatalikuran? Yung integrity po, ito yung consistent repentance. Yung lagi mong tinatalikuran yung kasalanan. Lagi kang nagsisisi. Lagi kang humihingi ng tawad sa Diyos. Pagkatapos, ang kasunod nun, recommitment to God. Yung inaalay mo uli yung buhay mo sa Panginoon. Lord, I'm sorry. Nagkamali ako. I offer myself to you. Again and again. Si Samuel, di naman siya perfect eh. Pero meron siyang integridad. Kasi definitely, pag nagkakamali siya, nagsasorry siya sa Panginoon. At nire-recommit niya yung buhay niya sa Panginoon. That is integrity. Kaya ako po, meron mang isang leader, no? Let's say isang politician dito sa Pilipinas. Kung yun, nagsabi siya na, let's say, I'm sorry, nagnakaw ako sa kaban ng bayan. Kung meron mang ganong politician, no, na nagsasorry at nagsasabi niyang nagnakaw siya, yun yung iboboto ko. No? Bakit? May integridad eh. Merong repentance, pagsisisi. So tandaan natin, integrity is not perfection. Hindi ibig sabihin, hindi ka nakagawa ng mali. Kundi every time nagkakamali ka, nagsisisi ka, at nire-recommit mo, inaalay mong muli ang iyong sarili sa Diyos. Now, paano po natin ito isa sa buhay? Number 1 po, lead with the end in mind. Pag nagli-lead po tayo, isipin na natin yung dulo. Tatay ka, nanay ka, leaders tayong lahat. Anak ka, leader ka sa eskwelahan, leader ka sa business, leader ka sa iyong pinapasukang trabaho. Lahat tayo may leadership position. Now, we have to lead with the end in mind.
lalo na yung mga leaders natin sa bansa, no? Leaders natin sa mga churches, mga organizations, lead with the end in mind. Dito po si Samuel, nung magta-transition na, no? Magpapalit na ng constitution yung Israel at magkakaroon na sila ng hari, i-deliver na yung authority dun sa susunod na, dun sa king, sa first king of Israel. Dito makikita nyo na sabi ni Samuel, "Here I stand. Testify against me." Sana lahat tayo merong ganong mindset, no? Tsaka yung mga leaders natin, na someday haharap ka sa mga tao and you will face public scrutiny. Ipapahukay mo yung sarili mo, yung buhay mo, yung mga ginawa mo in the past. Si Samuel, napakaganda nung, very inspiring nung yung pagtatapos ng kanyang leadership. Sabi niya, "Whose ox have I taken?" May ninakaw ba ako sa inyo kahit baka? Meron ba akong ninakaw sa inyo na asno? Meron ba akong kinulimbat? Tumanggap ba ako ng suhol? Whom have I cheated? Whom have I oppressed? Meron ba akong tinapakan dito unjustly? From whose hand have I accepted a bribe to make me shut my eyes? Sabi niya, "If I have done any of these things, I will make it right." At sumagot yung mga tao, wala kang ginawa. Samuel said to them, "The Lord is witness against you, and also his anointed is witness this day, that you have not found anything in my hand." Malinis yung kamay ko, sabi ni Samuel. So lead with the end in mind, na someday, ganito yung exit natin. Napakaganda ng exit, no? Pangalawa po, observe private holiness. Yung private life natin, yan po ay napakalaga. Kasi dyan natetest yung integrity natin. Sa private life, yung walang nakakakita. Kaya nga sabi ng isang author, pagdating sa integrity, ang tanong, who are you when no one is looking? Sino ka pag walang nakakita sa'yo? Sino ka pag hindi ka nakikita ng nanay mo, ng tatay mo? Sino ka pag hindi ka tinitingnan ng boss mo? Sino ka pag hindi tinitingnan ng teacher mo o ng mga klase mo? That's who you are. Kaya yung private life natin dapat clean hands, no? Malinis ang ating mga kamay. Meron tayong integridad. Again, what is integrity? Integrity is consistent repentance and recommitment to God. Pag may nagawa tayong masama in private o in public, pinagsisisihan natin at lumuluhod tayo sa ating Diyos, recommitting ourselves to Him. Pangatlo po, pass the public scrutiny test. Ito po yung tatayo tayo sa harapan ng mga tao. At I hope maipasa natin yung test na ito. Natatanungin mo yung mga tao sa paligid mo, may ginawa ba ako sa iyong mali? Ninakawan ba kita? Nilapastangan ba kita? Tinapakan ko ba yung karapatan mo? That's public scrutiny test. Pwede mong tanungin yung iyong mga mahal sa buhay, yung mga malalapit mong kaibigan, mga close na mga kapatid, nanay mo, tatay mo, mga anak mo. Ito po ay public scrutiny. No? Pinapasiyasat natin yung ating mga sarili kung meron ba tayong ginawang mali. At kung sakali man, kagaya ni Samuel, sabi niya, "If I have done any of these things, I will make it right." That is integrity. Kung may ginawa akong mali, itatama ko. Pag sinabi ng nanay mo, eto ginawa mong mali, itama mo. Pag sinabi ng tatay mo, eto yung weakness mo, eto yung mali mo, itama mo. That is integrity. Para naman po sa ating discussion, why is it important to have integrity first before reputation? Bakit importante yung integrity muna, no? Who you are before God than who you are before people? Para naman po sa ating dive deeper, what is the cultural background of Samuel's farewell? Anong nangyayari dito sa 1 Samuel chapter 12? Tayo po'y manalangin. Father God, you see my life both in secret and in public. Teach me that integrity is formed in the hidden places, yet revealed before others. Help me live in a way that will stand both public scrutiny
and your divine judgment. I know I am not perfect, so lead me to constant repentance and daily recommitment to you. Give me the wisdom to live with the end in mind, choosing what honors you above all. Train my heart in private holiness, even when no one sees. And when I am tested publicly, let my life reflect truth, consistency, and faithfulness. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.